long ride at komportable dalhin, baka si Yamaha X-Max ang para sa inyo. So in this video guys, tatalakayin natin ang bawat detalye ng motor na to, maging yung kanyang presyo. Kaya naman tara, samahan nyo ikutan ng motor na to. Let's go! So na-review na natin guys si Yamaha X-Max, yung color matte black at glossy black combination. So since marami nagre-request naman na ito naman daw si matte green, ito na nga guys. Pero bago ang lahat, umpisa muna natin guys sa kanyang engine specs. Of course, it is powered by 292cc liquid gold 4-stroke single overhead cam 4-valve at single cylinder. Pagdating naman sa kanyang max power, siya ay may lakas na 20.6 kilowatts at 7,250 RPM and max torque of 29.0 Nm at 5,750 RPM. Pagdating naman guys sa kanyang fuel tank capacity, hindi ka na mabibitin sa iyong long ride dahil meron siyang malaking fuel tank capacity na 13 liters at ilalagay ko na lang sa screen ang kanyang average fuel consumption. Usapang seat height naman tayo. Itong si Yamaha X-Max guys ay merong seat height na 795 mm at meron din siyang ground clearance na 135 mm. Kaya naman sa height ko na 5'5 guys, kitang-kita nyo naman na naka-tiptoe tayo. Meron din siyang bigat na 181 kilograms na kahit lady rider ay kayang-kaya tong i-maneuver. So dito naman tayo guys sa kanyang overall looks. So itong si Yamaha X-Max guys ay merong color combination na matte green, glossy black at matte black. So yan guys, ito yung pinakabagong labas this 2023. So kung mapapansin nyo guys, malaki na talaga yung pagkakaiba ng old version dito sa bagong version. So dito guys sa kanyang headlight, nandito yung kanyang X-shape inspired design. Ayan, naka-LED na po yan. Yung kanyang hazard lamp or turn signal light is naka-LED na din po. And equipped pa rin po siya ng wind visor for better aerodynamics. And this one guys is adjustable pa rin, maging yung kanyang handlebar. So dito guys, wala kang ibang makikitang sticker dito kundi yung emblem niya na Yamaha. Ayan, premium na premium. Tapos maganda din yung pagkaka-paint dito. Then pagdating naman dito, ayan, ginamitan pa rin siya ng telescopic fork suspension. Tapos yung sticker makikita mo dito is yung brand niya na Yamaha. Pagdating naman sa front fender, naka matte black po yung fairings niya. And yung nagustuhan ko din dito sa X-Max guys na matte green, gold po yung kanyang cast wheel or yung kanyang mag. Same lang din po doon sa matte black na X-Max. Ginamitan pa rin po siya ng single hydraulic disc brake with dual path piston brake caliper and equipped na din po siya ng anti-lock braking system. Isa yun sa safety feature na nilagay ni Yamaha dito kay X-Max nang sa ganun pa magsa-sudden brake kayo, hindi po maglalak yung wheel ninyo. At the same time, aside sa ABS, equipped na din po siya ng TCS which stands for Traction Control System, na kung saan ko idadaan nyo po itong motor na to sa mababato, malulumot, mababasa lugar ay sisikapin ni rear wheel na makahabol sa ikot ni front wheel. In that way guys, maiiwasan niya yung pag-skid ng gulong, makakaiwas kayo sa aksidente, no? Or sa semplang. Ayan, in short. Then, aside from that, pagdating dito guys, sa kanyang radiator, may harang na din. So, kung idadaan nyo to sa rough road, hindi na basta-basta papasok dito yung mga bato-bato. And yung horn niya guys, is nandito yung placement. Ayan. Dito sa side fairings, naka-glossy black. And dito tayo sa bandang gilid. Ito po yung itsura niya guys. Ayan. So, dito guys, sa side fairings, nandito yung emblem niya na X-Max. Ayan. So, nagdadagdag premium dito sa motor na to, no? Sophisticated tingnan. So malinis po yung pagkaka-design dito. Wala siya masyadong sticker or decals. Yung brand niya lang yung sticker na nakalagay dito sa motor na to, which is yung Yamaha. Ayan guys. So dito tayo guys sa kanyang handlebar. Again, katulad ng sinabi ko kanina, adjustable po itong handlebar niya. Ayan. So nandito po yung sa right side, nandito yung kill switch off, activated electric start. Nandito yung hazard lamp. Ayan. Switch off. Tapos dito, nandito yung kanyang high beam, low beam, passing light or pass light. Turn signal switch off. Yung kanyang up menu button. Tapos yung down. Tapos may nakalagay dito na isa pang button which is itong pang check. Check natin mamaya yung home button or kung ibabalik mo na doon sa kanyang normal dashboard, and then yung kanyang horn. Tapos again yung turn signal switch. So
Pagdating sa kanyang dashboard guys, maganda na po yung pagkaka-design. So dalawa po yung kanyang digital instrument panel, isa sa baba at isa sa taas. Dito sa taas, nandito yung information kagaya ng speedometer, fuel gauge, odometer, at nung kilometer nung tinakbo mo, no, which is yung odometer. So, check pa natin ano pang meron. So, pagdating naman dito sa baba guys, yung information meron dito is kagaya ng average speed, average fuel, ins fuel, ayan, trip time, ayan, meron na din nakalagay, air, 30 degree, coolant, ayan, battery. So since wala na po siyang kickstart, goods na meron na siyang battery indicator dito para ma-check mo yung battery mo kung okay pa ba or kailangan ng palitan. Average speed, average fuel, at bumalik na po siya sa dati. Ayan guys. So babalik na natin siya sa home. Ayan. So meron na din po siyang time. Ayan, dyan mo i-check yung time mo. Kung halimbawa kung anong oras na ba ngayon. So dito banda guys, ang information meron dito is kagaya ng music. Pwede mo nang i-connect yung phone mo dito para magpa-music ka. Tapos yung settings niya, check natin yung settings. Ayan, yun yung settings niya guys ay nakakapaloob ng traction control, which is in-explain ko na kanina. Connection, information reset, clock, ayan, kung mag-change ka ng time, brightness, TFT display, ayan, max. Kung halimbawa mag-change ka ng light, yan. Kung ayaw mo talaga ng masyadong maliwanag, pwede mong i-medium. Tapos yung kanyang min. Ayan, balik na natin to. Tapos, nandito yung unit, system information, legal information. Ayan guys, balik na natin sa taas. Sa home. Settings, music, ayan, nabanggit ko na. Pwede mo i-connect yung phone mo dyan. Odo at trip meter. Ayan, trip 1 at trip F yung meron dito. Next, meter display, tachometer, eco speed. Ayan. Next, navigation. So, ang kinaganda dito sa bagong X-Max guys, pwede mo nang ma-check dito yung navigation mo, no? Kasi merong nilagay na app dito si Yamaha, which is first time dito kay X-Max. Ilalagay ko na lang sa screen kung anong app yan, na kung saan doon mo ma-check yung kumbaga mapa, no? At yung live traffic, no, ng lugar kung saan ka man pupunta. Next, notification. Diyan magpa-pop out kung may nag-message sa'yo or may tumatawag sa phone mo kasi nga i-connect mo nga ito sa phone mo. So, mas maganda, no, para hindi ka na palagi mag-check ng phone mo. Dito ka na lang sa dashboard titingin. Next, yung weather forecast. Diyan mo ma-check. Since hindi po siya nakakonect, kaya nakalagay connection field at bumalik na po siya sa settings. So, yun po yung mga information na nakalagay dito sa dashboard niya. So, dito naman sa mga indicators, ayan, turn signals indicator, ayan, TCS, high beam, low beam, ABS. Ayan guys. Yun po yung mga information sa instrument panel niya. So, pagdating naman dito, so may emblem ni Yamaha, nandito yung bukasan ng seat at saka nung lid. So, yung sa lid niya guys, ayan, meron na din po siyang charging port dito. Kailangan mo lang bumili ng adapter para masaksak nyo po yung phone nyo dito habang nagra-ride kayo. Malalim na din, pwede mapaglagyan ng phone. At equip na din po siya ng ayan, smart key. Ayan guys. Tapos, meron pang isang front pocket dito. Ayan, pwede mo paglagyan ng mga gamit-gamit mo, mga pamunas mo, pwede mo ilagay dyan. And hinahanap ko kanina yung bukasan ng fuel tank niya kasi nga yung button na meron dito is yung lid lang at saka seat. Eto pala guys. So kailangan mo lang siyang i-push. Ayun. So ito yung bukasan ng kanyang fuel tank guys dito. Kasi usually before yung bukasan ng tank is nandito banda. Yung kay X-Max is nandito. Kailangan mo pa siyang pihitin. Pangsirado sa fuel. So balik na natin to. Seat cushion guys, ayan, generous na, napaka-foamy niya, no. Pagdating naman sa seat cushion guys, napaka-generous na. So ito yung isa sa selling point na X-Max, no. Dahil nga napaka-comfortable niyang dalhin at the same time, para ka lang nakaupo sa sofa kasi nga sa sobrang generous ng seat cushion niya. At the same time, pagdating dito sa upuan ng
Angkas, ganun din. Generous na din kumpara dun sa mga ibang scooter, no? Tapos may nakalagay dito na X-Max. Ayan. So, i-check naman natin yung kanyang underseat. So, dito sa kanyang underseat, guys, dito mo rin i-open. Yan, tapos seat. Tanan! Kitang-kita nyo naman guys, napakalaki ng compartment. Kasya dito 2 full face helmet. At ang kinaganda pa guys, meron na siyang ilaw. So pagkagabi, hindi na kayo parang bulag na titingin dito sa underseat kasi may ilaw na siya. At the same time, mayroon din siyang free tools. Ayan, may lagayan na din siya dito sa taas. So kung halimbawa may mga bolts na lumuwag, pwede nyong higpitan gamit to. Ayan. So, aside sa full face helmet, pwedeng-pwede kung anong kahit anong personal belongings na ilalagay nyo dito. At kung hindi pa rin enough, pwede kayo magpalagay ng top box kasi may abang naman siya, no? Ayan, no? Dito sa grab bar. Ayan, break na natin to. So, dito guys, pansin ko lang din, no, sa kanyang seat cushion, meron na siyang parang metal dito na may nakalagay na Yamaha. So, dagdag, no? Dagdag forma sa motor na to. Naka-LED na. Turn signal is naka-LED na at ang kinaganda dito is naka-full assembly na siya, meaning hindi na po ikaw mangangamba kung halimbawa may masasabit yung OBR mo kung halimbawa sasampa siya dito. And isa pa, equipped na din siya ng ilaw ng plaka, no? At saka aside sa reflector niya dito, meron na din dito sa side by side, left and right. Ayan. So dito tayo sa bandang side. Sa tambucho niya naman guys, same pa rin kagaya ng dati. Wala naman pinagbago. Parang same lang naman sila ng design. At ginamitan siya ng Unitswick dual shock suspension. So meaning kung idadaan nyo to sa mga rough road, hindi na masyado matagtag kasi nga dalawa yung shock niya. Ayan, tapos meron pa siyang TCS. So, meron siyang single hydraulic disc brake with single pot piston brake caliper. At yung brand ng kanyang tire guys is Dunlop. So meaning pag na-brake in nyo to sa cornering, napakaganda po nito i-play. At meron po siyang 140 by 70 by 14. Ayan, tubeless tire. And, munti ko na makalimutan, yung sukat nga pala dito sa front guys is 120 by 70 by 15. Again, tubeless tire rin siya and Dunlop din yung brand. Of course, yung apaka ng angkas, equip pa rin siya ng center stand pero wala na po siyang kickstart. Pero kahit ganun pa man, okay lang kasi meron na siyang battery health indicator. And yung sa side stand niya naman guys, ayan, equipped na din po siya nung kill switch. So meaning pag halimbawa binaba nyo to, automatic mag-off po yung makina ng motor na to. Isa sa safety features na nilagay ni Yamaha dito kay X-Max. Pagdating naman sa pag-upo nyo dito kay X-Max guys, pwede kayo naka-sitting upright position or naka-cruising style kasi meron na po siyang extend dito para sa inyong paa. Kung halimbawa nangangawit na kayo sa upright sitting position, pwede nyo na pong iunat yung paa nyo dito. Ayan. So, ayan guys, oh. Ayan. Ganda ng placement ng paa ko guys. Ayos. So, ayan guys. Yung kay X-Max. And syempre, hindi pa rin naman tinanggal yung kanyang blue core, which gives you more power but less fuel. So, ngayon naman guys, i-check naman natin yung kanyang presyo. So, ayan na guys, natapos na nga natin ikutan si Yamaha X-Max. So, kung interested po kayo dito sa motor na to, itong motor na to guys ay merong updated price na. Ayan, 299,500 kung bibili niyo ng cash. Ang down payment is 50,000 kung gusto niyo ng hulugan. At monthly for 3 years na 12,379. And of course, meron din po siyang rebates na 200. So, itong motor na to guys is available dito sa Yamaha Bike Link Tagum. In front lang po siya ng Arisgado College. So, yun na nga guys, tapos na natin ikutan si Yamaha X-Max. Ano yung masasabi niyo sa presyo niya? Sulit ba siya for this year 2023? At ano yung katangian niya kung bakit siya i-consider niyong bilhin? I want to know your thoughts below. And syempre, kung bago pa lang kayo sa channel ko at hindi pa nakapag-subscribe, huwag kalimutan mag-subscribe para ma-notify kayo once may bago tayong upload. So yun guys, hanggang dito na muna tayo. Ride safe and peace out!